Hi, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga pala si Lito Barcelona. Kamontik na maubos ni Brother Nolan sharing ko. Di ba, Le? Alam niyo, ngayon lang ako mag-share. Hindi ko alam kung anong naisipan ni Sir Manny na pinag-share niya ako ngayon. Anyway, sa ngayon ay volunteer ako sa prison ministry ng aming parokya sa St. James the Great Parish sa Muntinlupa City Jail since 1994. 20 years na pala akong volunteer sa City Jail ng Muntinlupa. Noong 1994, may nag-invite sa aming mag-asawa na mag-volunteer sa social action ng aming parish. Isa sa ministry ay ang prison. Noong una, natatakot kami pumunta doon pero sabi ko, bakit hindi natin subukan? Pagkatapos namin makapunta minsan, hindi ko alam kung bakit nagustuhan ko mag-serve sa mga preso. Ang sabi nga ng ibang tao, bakit ako mag-serve sa prison? Mga makasalanan yan. Totoo, brother and sister. Dapat lang magdusa sila sa krimen na kanilang ginawa. Yan din ang tumatanim sa isip ko na bago ako pumunta riyan. No? Pero, hindi ko tinignan yun. Tinignan ko kalooban ng kapwa ko. Oo, galit ako sa makasalanan, pero sa pagkakataon ang binibigyan namin ng pagbabago. Ang hindi natin alam, marami sa kanila ay nadamay lang. At ang iba naman ay dahil sa tindi ng hirap sa buhay kaya sila nagkasala. Noong last 2008, nag-attend kami ng I'm No Moses Seminar, na katulad dito ng ginagawa natin ngayon. Pagkatapos namin masagutan yung questionnaire na katulad niyan, lumabas sa akin ang gift ng service. Sabi ko nga sa misis ko, kaya pala gustong-gusto kong tumulong sa iba, lalo na sa prison ministry. Magmula noon, pinagtibay ko ang paglilingkod sa mga preso. Sa prison, nagpapamisa kami sa loob ng jail mismo tuwing second and fourth Saturday of the month. Meron din ho kaming pabasa na ginagawa doon sa loob. Meron po kaming pakumpisal. Mukuha po kami ng pare para makumpisal sila. Since nasa music ministry ako, nag-form ako ng choir ng male and female. Tinuruan ko po sila. Every week, nandun po ako para turuan sila. At sa ngayon, sila na po ang kumakanta sa misa namin. At tuloy pa rin po ang practice ko sa kanila. Alam nyo, sa promera, mga sister and brother, pagtuturuan ko sila, wala sa tono. Lalaki, babae. Alam nyo kung bakit? No? Ganitong oras din kung magturo ako. Walang merienda. Pero pag binigyan ko ng merienda, asahan nyo, sister, brother, gaganda ng boses. So kahit pala doon, may pagbabago rin nagagawa, di ba? Yeah. So nagkakaroon din kami ng medical mission sa loob mismo ng prison. Kumukonta kami ng mga doktor at nangihingi kami ng mga gamot para sa kanila. Karamihan sa mga preso ay mga may sakit sa balat at yung iba naman ay high blood dahil sa init sa loob ng kulungan. Alam, brother and sister, medyo congested na sila. Nung mag-upisa ako dyan sa jail, 189 lang po sila. Ngayon po, itanong nyo kung ilan sila. 1,050. Lalaki, babae.
So, yan po. Pause muna tayo ng konti. Kasi medyo mahaba itong toko eh. At kung minsan naman, ay lumalapit sa akin at humingi ng pabor o padala ang kanilang mga sulat sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan po, ginagawa po ko nilang kartero at minsan naman nagpapatext kasi bawal ang cellphone sa loob. Bibigay sa akin ng kaprasong sulat, ite-text ko, uwi ko sa bahay, text. Kaya siguro yung mga daliri ko namamagana kate-text eh. Once a year, nagpupumigate kami, no? Kasi sa dami na ng nakakulong at maliit ang lugar, maraming surot at ipis. Nung last July po, nagpapumigate ako. Nakko, ang lalaki po, no? Mga surot. Nga. So, sa tulong ng mga parishioner ng St. James at ibang tao, nakapagpupumigate ako. So, may pagkakataon na ninalakad ko naman ang mga papeles nila ng mga preso para sila ay makalaya. Lalo na po ngayon yung proyekto nila ng ating gobyerno ng paralegal and rehabilitation. Yan po yung programa ng ating dayos na Restorative Justice Ministry, di ba? Yun po. Kaya yan po ang ginagampanan ko ng pong papel. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko dahil sa pagmamahal sa Panginoon. At hindi naghihintay ng kapalit mula sa kanila. Laging nakatanim sa isipan ko. Sabi ng Diyos sa Mateo 25, nang ako ay nabilanggo, ay inyong pinuntahan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sino man ang gumawa ng mabuti sa pinakamahamak sa mga kapatid ko, ay sa akin ninyo ito ginawa. Salamat po.